presensya mo, pagkalaka ng natatamo. Dati ay puno ng takot ang aking puso, ngayon ay pinatapang ng labis ng iyong pangako. Init ng iyong pag-ibig ay naranasan ko, binigyan mo ng layunin at pag-asa ang buhay kong ito. Nag-aalab ang puso ko sa pagsunod sa'yo, nag-aalab ang puso ko sa pag-ibig, nag-aalab sa'yo. Oh, ah. Di ako papayag na hamakin ng mundo, liwanag at pag-ibig mo sa buhay ko ang ihahayag, at ang bawat puso'y mag-aalab sa'yo. Di ako papayag na hamakin ng mundo, liwanag at pag-ibig mo sa buhay ko ang ihahayag, at ang bawat puso'y mag-aalab sa'yo. Init ng iyong pag-ibig ay naranasan ko, binigyan mo ng layunin at pag-asa ang buhay kong ito. Nag-aalab ang puso ko sa pagsunod sa'yo, nag-aalab ang puso ko sa pag-ibig, nag-aalab sa'yo. Magulo ang buhay ko noon, at ito'y inayos mo. Salamat sa pagmamahal, landas ko ay nagbago. Dati ay walang natatanaw na kinabukasan, ngayon ay siguradong ako'y may patutunguhan. Init ng iyong pag-ibig ay naranasan ko, binigyan mo ng layunin at pag-asa ang buhay kong ito. Nag-aalab ang puso ko sa pagsunod sa'yo, nag-aalab ang puso ko sa pag-ibig,
Jesus! Pwede po bang pinakamalakas pumpalakpak para po sa Panginoon? Come on, people of God, let's do it! All glory and honor to the King of Kings, to the Lord of Lords. His name is Jesus. Hallelujah. Come on, church. Let us celebrate, for the Lord is good. Let us give him honor and praise. Here we go. Whoa. Church. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad. Here we go. Oh, oh, oh. Let's sing that all together now. This is the day you made, and your mercies are new. Your promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and Come on, people of God, sing it. There's a supernatural. There's a supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. The sound it has to be made. Oh Lord, so my heart will say, you are good, you are good. And with everything, I will praise, I will praise. Oh, Come on, church. Lahat po tayo pumalakpak para po sa Panginoon. this is the day. And your mercies. And your mercies are new. Your promise is true. This is the day you made. Come on, church. There's a supernatural. There's a supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. Inside it has to be made. Oh Lord, so my heart will say, you are good, you are good. And with everything, I will praise, I will praise. So my heart will say, you are good, you are good. And with everything, I will praise, I will praise. Oh, Jesus, come on, church. Pwede mo ba makita bawat kamay na pumapalakpak ng mataas sa Panginoon? Come on. Nagkasabi ka bang mabuti ang Diyos? Kapag po ang Panginoon, this is the time to give Him praise, to honor the King of Kings. Come on, church. More, more. Hallelujah. Lord, we honor you in this place. You deserve our praise, Jesus. With one voice. this is the day you made, so I will give you praise. Come on, church. So I will give you praise, whatever comes my way. This is the day you made, so I will give you praise, whatever comes my way. I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise, whatever comes my way. I rejoice in you. Here we go. Whoa.
Come on, church. We're here to seek your face. We know you're close. Let your presence fill this place. The world is a giant and thirsty. Your love is the answer, full of mercy. Give us your kindness. Here we go. Come on, church. Bring us back to life. Revival. Fire. Holy Spirit rains out, changes stories. Here we go. We need revival. All hands for Jesus. Come on, church. Let's sing it out. Shine. Shine your light. Bring healing to the blind. Break the chains. Let your glory fill the sky. The world is a desert, dry and thirsty. Your love is the answer, full of. Come on, church. Bring us back to life. Bring us back to life. Fire. Holy Spirit rain down. Oh, eh, oh, 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 eh, oh. Fire. Holy Spirit rain down. Come on. Oh, eh, oh, oh. Revival. Lahat po na nangangailangan po ng revival. Send revival fire. Send revival fire. Fill this place, Jesus. Come on, every voice. Send revival. Oh, fill this place, Jesus. Oh, Jesus, we call on your name. Hallelujah. Send revival fire. Send revival. Oh, fill this place. Fill. Come on, church. Say revival. Send revival fire. Send revival fire. Fill this place. Come on, church. Here we go. Revival, hearts on fire. Holy Spirit rains down, changes hearts on fire. Holy Spirit rains down, changes Hallelujah. Come on, church. God brings revival. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Pwede nga po isa pong pinakamalakas na palakpak para po sa Panginoon. Ang sarap pong isipin, church, that we have the privilege of what we call worship. Amen? Because sa totoo lang po, worship is not about us. Worship is all about Him. Pero God is giving us the opportunity to worship Him, to experience more of His power, to experience more of His grace, His healing, His joy, His peace. Amen po ba? Sabi po sa salita po ng Panginoon, Psalms chapter 27, verse 4. One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Let us continue to worship the Lord. Thank you, Jesus. Lord, Holy Spirit, you are with us.
You are with us, Lord. Thank you for the gift of worship. We honor you, we praise you. This is your moment, Lord. Hallelujah. Jesus, Jesus, precious Lord, none on the earth nor heavens above that I have found more beautiful. You are my treasure, my great reward. I just wanna move your heart, and all I wanna do, I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you, all to you. Freely give all to you. Let's sing it out, come on, church. Jesus, Jesus, my offering, all my ambitions, my hopes, my dreams. And here's my life, Lord, a sacrifice, oh, just to bless you. I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much I freely give it all to you, all to you. Come on, church, let us move the heart. I just wanna move your heart, caught within your gaze, not here in your presence. It's where I wanna stay, oh, just to dwell in your house. Hours and my days on you, oh, on you. Oh. Come on, church, worship the Lord in spirit and in truth. Let us move the heart of God. Oh, move the heart of God. Is it a fragrance? Oh, I pour my all out. Is it a life laid down? And here I give my vow. Is it a song I sing? Here's every melody. Tell me what moves you, God. Tell me what moves you. Is it a fragrance? Oh, I pour my all out. Is it a life laid down? And here I give my vow. Is it a song I sing? Here's every melody. Tell me what moves you. Tell me what moves you. Come on, church. Is it a fragrance? Oh, I oh, tell me what moves you. Tell me what moves. Once again, come on, church. Is it a fragrance?
Jesus, and I pour my oil out. Is it a life laid down? And here I give my vow. Is it a song I sing? Here's every melody. Tell me what moves you. Oh Jesus, tell me what moves you. Is it fragrance? Come on, church. Is it a fragrance? Oh, I pour my oil out. Is it a life laid down? And here I give my vows. Is it a song I sing? Here's every melody. Tell me what moves. Oh Jesus, come on, church. Tell me what moves. Hallelujah. Is it a fragrance? Oh, and I pour my oil out. Oh Jesus, oh Jesus. Here I give my vows. Is it a song I sing? Is every melody? Tell me what moves you. 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 Oh Jesus. Come on, church. Let's sing and worship to the King of Kings. He deserves all praise. One thing we ask, this is what we seek, Jesus, to gaze upon your beauty. Oh, to seek you in your temple. Hallelujah. We live to worship you. 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 Come on, church. Open your mouth in praises and worship to God. He deserves all praise. Come on, church. Come on, people of God. Shout your praise. Shout your praise. Shout your praise. Lord, we experience your presence, Jesus. Oh, oh, oh. Oh, oh. I bring you more than a song. I bring you more than a song. I bring you more than a song, Jesus. I bring you more than a song. I bring you more than a song. For a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. Come on, church, I bring you more than a song. I bring you more than a song. For a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about
on, church, let us worship the Lord. Hallelujah, God. Let's come back. I'm coming back to the. It's all about you, my King. It's all about you, Lord. I'm sorry, Lord, for the. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, Jesus. It's all about. Come on, church, let's go back. Let's go back to God. Oh, Jesus, we cry out. And it's all about you. It's all coming back, come on, church. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, Jesus. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you, oh Jesus. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. So I'm sorry. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. Is it a fragrance? And I pour my oil out. Is it a life laid down? And here I give my vow. Is it a song I say? Oh Jesus, come on, church. Oh, tell me what moves you. Is it a fragrance? And I pour my oil out. Is it a life laid down? And here I give my vow. Is it a song I sing? Tell me what moves you. 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 Come on, church. Come on, church. Oh, bring praise to God. Bring praise to the King. He deserves all praise. Oh, praise you, Jesus. Praise you, Lord. We thank you, Jesus. We praise you, God. We honor you in this temple. We seek you, Jesus. We gaze upon your beauty. Tell me what moves you. 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 Tell me what moves you, Jesus. Tell me what moves you. Tell me what moves you. Tell me what moves you. Oh, Jesus. Hallelujah. As I was personally meditating the song, let's answer the question, what moves the heart of Jesus? And
And I learned as I was meditating the song, the question is not what. The question is, who moves the heart of Jesus? And you know what, Praise Church? The answer is, it's you, it's you, it's you. It's you who are watching right now. It's you who are here this morning. It's you without your talent. It's you without the music. It's you without the performance. God is moved by the authenticity of your heart, the real you. He is moved by your worship. Psalm 8:4 says, "What is man that you are mindful? The Lord is mindful of us. He has the best intention. He has the purest intention of you." And I think God deserves the best clap offering this time. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. And let us pray. Father in heaven, we thank you because we don't have to prove anything, Panginoon. Salamat, Panginoon, that you don't require us of anything to come to you. You just want to come. You just want us to come kung sino kami, Panginoon. Thank you, Lord, because you know and you perceive our going out and you know our lying down, oh God. Thank you because you are familiar with all our ways, that even the very numbers of our hair you knew, Lord. Hallelujah. And thank you because you knew everything, but yet you still love us, oh God. And you just deserve our best offering, our best worship. You deserve all the glory. You deserve all the honor. You deserve all the praises, Father God. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. May Kawayan, Bulacan sa pangunguna ng Nehemiah Network na may total of 27 attendees from 12 attendees last week.
At yan muna ang update sa Praise Church. Muli, ako po si Shinraza, bumoboses sa balitang inaabangan, pinag-uusapan at para sa kanyang kapurihan. Ito ang Praise Okay, isang malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Wow, thank you Jesus sa ating pagsamba sa ating Diyos. Purihin ang Panginoon sa praise and worship. Ganyan din naman sa ating choir. Ano po? So, ulitin natin yung sa choir natin. August 31, special number sa Fusion yan. Okay? So, thank you so much, Grace, sa powerful worship sa Panginoon. Thank you, Jesus. Pag-isipan nga natin ito, kaya ba talagang baguhin ng Diyos ang ating buhay, maging ang ating takbo ng ating pamuhay? Pag-isipan nyo lang muna po yun. Kasi kung totoong kayang baguhin ng Diyos yung buhay natin at takbo ng pamuhay natin, bakit parang ang dami pa rin nag-church, parang hindi nagbabago ang buhay? Parang wala pa rin naaabot sa buhay. Nakaka-attend lang, pero pag tinanong mo, ganito pa rin. Pag kinumusta mo, at least nakakaraos pa rin. Ngayon tanong, totoo bang ang Diyos kaya talagang baguhin ang ating buhay, maging ang takbo ng ating pamuhay? Baka kasi masanay tayo na at least nakakapag-church naman ako. Mahalaga yon, okay na po yon. Remember this, God is in the business of changing the lives of people, pati yung ating pong pamumuhay. Kaya nga, ang ganda po, andito na tayong lahat, gamitin na natin talaga yung pagkakataon na magkaroon ng matibay na nasain, na ang Diyos ay nagbabago ng buhay at nagpapabago ng takbo ng pamumuhay. Ang ganda-ganda ng pangako sa Isaiah 54 verse 1. Umawit ka, o baog, ikaw na hindi magkaanak, ikaw ay biglang umawit at sumigaw ng malakas. Anak, I don't know kung saan nagmumula yung feedback or something. Paki-double check ng mga anak. Okay. At sumigaw ng malakas, ikaw na hindi nakaranas ng hirap sa panganganak, sapagkat ang mga anak ng babaeng iniwan ay magiging higit na marami kaysa mga anak ng may asawa, sabi ng Panginoon. Wow, parang baligtad na naman yung passage na ito. Sabi niya, mas higit na magiging marami ang anak ng mga baog o hindi magkaanak kaysa talagang normal na babae. Wow. Alam niyo po, isang bagay na natutunan ka sa Diyos, kayang baligtarin ng Diyos ang ating buhay. Ikaw na dati naghihirap, pwede ka talagang payamanin ng Diyos. Ikaw na dating sakitin, kaya kang palakasin ng ating Panginoon. Ikaw na dati nangihiram, ikaw ang magpapahiram, ikaw ang tutulong. Kayang baligtarin ng Diyos ang ating buhay, ang ating sitwasyon. Amen po ba tayo doon? Dati ikaw ang pinapayuhan, ngayon ikaw na yung nagpapayo, ikaw na yung gumagabay, dati nakikinig ka, ikaw na ngayon yung nagsasalita. Kayang baguhin ng Diyos ang ating buhay kasama ng takbo ng ating pamumuhay. Ang ganda lang ng promise po dito, sapagkat ikaw ay kakalat ng malayo sa kanan at sa kaliwa at aangkinin na yung lahi ang mga bansa at patitira ng mga bayang giba. So, ito po yung great promise. Ito yung sinasabi nating pangako sa atin. Okay? Kaya lang, usually, ang mga pangako ng ating Panginoon, ibinibigay niya sa mabigat na sitwasyon. Ang mga pangako niya ay ipinanganak po talaga sa madilim na panahon. Okay? Ito muna, bago natin kuhanin yung dakilang pangako ng Diyos, kailangan muna yung dakilang paghahanda gawin ho natin. Ano yung dakilang paghahanda? Pinag-usapan na natin yan. Kung gusto mong tanggapin yung buhay na mabago at takbo ng pamuhay, 4 yung gagawin natin. 1 buwan nating tinilakay ito. Hindi talaga binitawan natin yung passage na ito. Ano ang sabi? Gusto mong mabago ang buhay at takbo ng pamumuhay mo? Sundin mo yung utos ng Diyos. Anong utos ng Diyos sa iyo? Lawakan mo naman yung kaisipan mo. Lawakan mo naman yung kaisipan mo. May edad ka na eh. Parang baligtad eh. May edad ka na't lahat. Ba't ganun? Parang immatured pa rin. Hindi kita makausap ng maayos. Lagi kang nakagalit. Teka muna, lawakan natin ang ating kaisipan.
hanggang kailan tayo mag-uutak alipin samantalang pinalaya na tayo ng Diyos? Sabihin nga natin sa katabi natin, Bes, huwag naman utak alipin. Okay? Pangalawa, batakin ang kakayahan. May built-in na galing at husay na meron ka eh. Kaya lang, kailangan sanayin. Kailangang batakin. Kahit na may galing at husay ka, pag hindi sinanay, naku mga kapatid, hindi mapapakinabangan. Kahit po may computer ka sa bahay, hindi mo inaaral paano paggamit ng computer. Tingnan nyo yung hawak nyong phone, ang tawag dyan ay smart. Wala pang globe phone, ano po, smartphone. Ibig sabihin, pwedeng pantawag, pwedeng pantext, pwede kang mag-google sa internet, lalo na kung naka-wifi ka naman. So ang pangit po, may computer ka, email lang ang gamit. By the way po, bago magkalimutan, this coming Wednesday, ituturo po namin ni Nanay Lena, yung aming natutunan sa 10 taon na pagsasama din namin. Kasi ang dami ko pong nakita, na hindi pa rin sanay mag-create ng wealth at hindi sanay mag-manage ng finances. Minsan niya, baliktarin natin muna nga. Minsan i-encourage natin magturo, mag-tithe yung mga tao, hindi nga sanay magtrabaho. Hindi nga sanay mag-handle ng pera. Dinideclare natin, magkakabahay tayo, hindi naman sanay gumawa ng kayamanan. Hindi naman sanay po mag-handle ng pera. Paano matutupad ang ating mga pangarap? Kaya lalo na po, sa bawat siyang narito ngayon na gusto nyo po talagang mabago po ang finances din natin, I challenge you po this coming Wednesday, try to invest, napaka-minimal lang po ng hinihingi natin para lang, ayoko po kasing ipamigay yung karunungan. Naniniwala po ako ang karunungan binabayaran. Kaya please, paatinin nyo naman po. Hindi po ba dati sabi natin, magnegosyo kayo. Magnegosyo nga, hindi nga alam kung paano kumita eh. Trabaho nga, hindi inaayos negosyo pa. Ito po, yan po, tatalakayin po natin yan. Kaya nga, ang praise church hindi titigil hanggat hindi umaayos ang buhay natin at takbo ng pumuhay. Walang taga-praise church na ibuburol sa tabi ng karsada kasi walang perang pambayad sa isang chapel o saan paman. Kaya mga kapatid, let us pursue talaga the purpose of God in our lives. Number 3 is, habaan natin yung katyagaan natin. Habaan natin ang katyagaan natin. By the way, mga kapatid, kung naghahanap buhay ka, hindi maganda sa resume yung lipat ng lipat. Kahit yung ugat ng puno, pagpalipat-lipat yung bunot ng halaman, dapat namumunga ka na hanggang ngayon, hindi ka pa tumatatag, mamamatay ka. Kaya napakaganda po na ma-discuss natin, encourage natin by network, na gawin po natin yan. And then, patibayan ng katauhan, kahit nagkaroon ka ng malawak na kaisipan, tumalino ka, kahit na gumaling ka, matyaga ka, pero hindi matibay ang iyong pagkatao or karakter, babagsak ka. Naniniwala po ako ang mayamang nagsisikap, ang mahirap na nagsisikap, matyaga, yayaman po yan. Ang mayamang tamad at hindi nagsisikap, maghihirap po yan. Kaya, mamili ho tayo. Maaaring hindi tayo ganong kayaman, pero masikap tayo, matyaga tayo, meron talaga tayong mararating sa buhay. So again, ulitin ko lang, ang magagandang pangako ng Diyos ay ipinanganganak sa mga pangit na sitwasyon ng buhay. Okay? Kaya nga, kung nasa mabigat na sitwasyon ka ngayon, may pangako ang Panginoon. Ilan sa atin dito nagpapalpitate na yung puso mo kasi 100 na ang asukal ngayon. Merong time yung sibuyas sa sobrang mahal, nakakaiyak hiwain. Ang mahal So, ang pangarap ko po at panalangin ko po sa mga taga-praise, kahit may kahirapan, hindi mo nararamdaman kasi sobra kang pinagpala ng ating Panginoon. Amen? O yung malakas sa palakpak para sa Diyos. Yung nagbabayad ka sa jeep, kahit 100 piso, parang normal habang iba nagdadaingan. Kasi hindi mo ramdam. Totoo po, may mga taong ramdam na ramdam ang kahirapan, pero may mga taong hindi po nararamdaman ang kahirapan. At yun po yung pangarap po natin sa inyo.
So this is the title of our message, Pangako sa'yo. Ipaglalaban ko. Sa hirap at ginhawa, ang ating pag-ibig. So parang Valentine's yata ito. Okay, again, dito natin kinuha. Tingnan lang natin, pag-aralan natin yung passage. Isaiah 54 verse 3. For you shall expand to the right and to the left. And your descendants will inherit the nations and make the desolate cities inhabited. Ganda po ulit itong kabisaduhin. Hindi ba yung verse to? Enlarge the place of your tent. Stretch your curtains wide. Lengthen your cords. Ano po? Strengthen your stakes. Ito, ganda rin kabisaduhin eh. For you shall expand to the right and to the left. Ano po yung ibig sabihin yan? Pero direktahin na po natin para mas mabilis po tayo. Gusto ko po isulat nyo to, panghawakan nyo po. Regardless yung edad natin, regardless yung sitwasyon natin, gusto ko po isulat nyo po yung unang pangako ng Diyos sa buhay mo kapag ginawa mo yung apat na pinag-usapan natin kanina. Number 1, malayo ang maaabot mo sa buhay. Malayo ang maaabot mo sa buhay. May malayo kang mararating, may malayo kang maapakan, may mga lugar ka na mapupuntahan na sa buhay mo hindi mo inasam o hindi mo pinangarap na akalain mararating ko ang mga bagay na ito. Pero dahil sa Diyos, yung mga hindi mo akalain, posible po yan. Yung mga hindi mo akalain na pwedeng mangyari, pwede po nating maranasan yan. Malayo ang maabot mo sa buhay. Sabihin nyo nga sa katabi yan para naman marinig niya mismong personal. 1, 2, 3. O hindi ka lang pang 168 ha. Sa mga namamalengke dyan sa 3rd Avenue, hindi ka lang pang 3rd Avenue Caloocan, hindi ka lang pang Blooming Street ha. Talagang anuan mo yan, ngitiamin, mare, pang Landers ka rin. Pang SNR ka. Yung iba naman pang RNS. Saan yun? Hindi ko pa rin alam, di pa rin na itatayo. Pero mararating mo yun pag itinayo na. Okay, so malayo ang maabot mo sa buhay. Sa ibang salin, for you shall spread out, for you shall expand, pero sa King James Version, break forth. Biglang dumating, biglang lumitaw, biglang may nangyari. Wow, yun po yung idea ng break forth. Actually, 3 ang ginamit na word parang sa dyan po sa passage na ito. Spread out, breakthrough, break forth. Para mas lalo nating maintindihan, ganito ang picture nito. Although pinakita ko na isang picture dati, ano po, parang halaman na nagulat ka na lang sa isang semento, sumibol, breakthrough, hindi mo akalain. Kasi napakalabong mangyari po niyan. Pero may sumibol na halaman sa isang lugar na hindi mo akalain. O ano pa yung picture ho ng break forth, ano po, breakthrough? Parang bagong panganak. Wala hong pinakamasaya at pinakamatinding sitwasyon kundi makita mong may isang bagong baby na isinilang. Sa mga tatay dito, ilan po sa atin dito, nung makita mo yung baby, ano po, yung first baby mo, sobrang tuwang-tuwa ka at napaiyak ka. Amen? Lalo na nung binigay yung bill, CS. Napaiyak ka lalo, Panginoong Jesus. Ang hinihiling ko po, baby, hindi po bill. Bata pa lang, may bill-bill na, doble ang bayad doon yun. So, some point natin, ang sarap kaya ho talaga, nakakaiyak po yung moment po na yan. Ano po yung bagong silang? Nakakaiyak yung may mga bagong bagay na dumating sa pamilya natin na hindi mo akalain. Mga bagay na naranasan ng pamilya natin na hindi mo sukat akalain, pwede pala talagang mangyari. Alam nyo po, ito pa ang bigay, ang isang larawan ng breakport, parang yung dam, nung inalis yung harang, boom! Biglang boom! Ang daming tubig, ano po, na lumabas. Ganon din po ang picture ng breakport. Ano po, nung expand. Ano po, yung idea na get ready, may pwedeng lumabas sa buhay natin na magtataka ka at nakakalula. May dalawang bagay para maranasan natin yan. Una,
Kailangan mong umapak papalayo sa kaisipang puno ng limitasyon. Kaya nga ang unang utos sa atin is enlarge the place of your tent. Kung nasa squatter ka, wag mo naman pangarapin ang sarap talaga dito. Lahat ng kachismisan, sagap mo. Pag nag-awa yung kapitbahay ko, wow, kahit wala kaming Netflix, wow, live. Hindi ho ba? Alam ko marami akong kausap dito, nangangarap ka, tahimik na buhay ang gusto mo. Nasa tahimik na lugar, nasa lugar na payapa, hindi po ba? La Loma, Chinese, ano po? Alisin natin. Alam nyo, ang pinakamatinding bumabangga sa atin, yung kaisipan natin eh. Kaya ko ba talaga? Pwede ba talaga? Posible ba talaga? Alam nyo, nag-church plan tayo ngayon. Ang panalangin ko ganito. Mag-church planting ka muna pagkatapos saka namin pag-aaralin sa Bible School. No offense po sa amin nag-Bible School ho dito. Ang dami hong nag-Bible School na hindi nakapagtayo ng church. Ngayon po, binabangga ang utak nila. Kaya ko ba talaga? Graduate ka ng church planting, patas wala kang naitayo. Kaya ang panalangin ko po, sasabak muna natin, sa kapag nakapagtayo siya, saka natin pag-aralin. Minsan kapag ang dami mo namang alam din, ang problema, binabangga, kaya mo ba? Hindi pa nagne-negosyo, nakausap mo, yung nalugi, malulugi na rin ako. Ito po siguro ang magandang gawin natin ganito. Sa group huddle natin, bawal mag-usap ng pangit. Ulitin ko po, hindi po ang paalala ko po is, bawal kumausap ng pangit kasi maraming tatamaan ha. Walang mag-uusap ng pangit. Ano po? Lahat, kaya nga highlight siya, group huddle. Ano yung magandang nakuha mo? Sa pinag-usapan natin, walang barahan, walang kontrahan, walang debatihan. Ano po? Ano yung magandang nakuha mo sa mensahe ho natin? Okay? So, humakbang papalayo. Hindi magbabago ang buhay mo kung hindi ka lalayo sa kaisipang puno ng limitasyon. Sabi mo, sa lugar naman namin, napakahirap ba't hindi ka umalis doon? Pamilya naman kasi namin ang gulo-gulo. Ba't hindi ka umalis? Ang laki mo na. Bakit Tondo? Sabi nila, mahirap na lugar. Ba't sa lugar ng Tondo may naging City Prosecutor of the Philippines? Wala sa lugar yan, baby. Nasa utak yan. Pwedeng pinanganak tayong lahat na mahirap. Pero marami sa atin makakawala sa kahirapan kasi binago ng Diyos ang iyong kaisipan. Kung naniniwala ka, mas malakas sa palakpak, ibigay natin sa Lord. Siyempre, pag umapak ka papalabas, dapat meron ka rin naman tiyak na tatapakan. Kailangan mong umapak papalapit sa mga bagay na nais ng Diyos. O kung aalisan mo yung utak ng kamangmangan, pumunta ka sa lugar ng karunungan, mag-aral ka, ano po. Iyon po yan, magsikap ka, magpaturo ka. Matutunan mong humakbang papalayo, matutunan mong humakbang papalapit. Gusto mong maayos ang buhay mo, ang sinamahan mo, yung mga hindi maayos na buhay, hindi aayos ang buhay mo. Kung mag-isip nga tayo, maliit ang sinasamahan pa natin, nakausap yung mga maliliit, ano po. Meron akong maliit na negosyo, tamtax, perdible, ano pa. Pero yung mga negosyante ko niyan, ang yayaman din po niyan. Ha? So napakaganda po. Ang unang challenge sa atin at unang i-claim natin, may malayo akong mararating sa buhay. Naniniwala po ba kayo? Alam ko medyo nagtatalo, nagbabanggaan ang utak, kaisipan natin at puso. Totoo ba talagang may malayo akong mararating sa buhay? Let me share with you po yung for the glory of God. Ito po yung kapatid ko po, panganay sa babae. Ang pangalan niya po is Ate Melda. Ang sabi niya po, pwede palang makarating sa ibang bansa ang grade 4. Hindi po siya grade 4 kasi ayaw niya na mag-aral at tamad at nahihirapan. Hindi ko may imagine, 10 years old, sinabihan po siya ng nanay ko, anak, may naghahanap ng katulong, huwag ka na mag-aral, maging katulong ka na lang. Ganito kami mag-usap Sabi niya, bunso, ito yung natatandaan ko mga lingwahe niya
sobrang pinatatag ako ng matinding kahirapan. Sabi niya ho, sa buong buhay ko, wala akong ginawa. Siya po yung, by the way, unang katulong sa pamilya namin. 5 ho ang kapatid kong babae. Lahat po naging katulong. Purihin ang Panginoon. Pwede na kami magtayo ng agency. Ang nanay ko po ang CEO. Joke lang yun eh. Alam ko, masaya na kayo ni Ama. So, yung kapatid ko sabi niya, pag ako nag-asawa, lalayo ako sa Bulacan. Gusto ko yung pag may problema kami, hindi na inaalala ng pamilya ko, ni ina, ni ama, kasi malulungkot lang sila, wala namang magagawa, pare-parehong mahirap. Sabi niya, bunso, buong buhay ko, wala akong ginawa kundi asikasuhin ng mga tao. Pero salamat sa Diyos ngayon, alam mo, tuwan-tuwa ako. Yung mga paghihirap, yung mga pagsisikap, panalangin, paglilingkod sa Panginoon, ay tunay na ako naman ngayon iniasikaso ng mga anak ko. Tingnan niyo po yung background picture niya. Wow, sosyal. Nagpabakuna sa DFA pa. Kasi yung anak niya na 2 years na pinaaral niya po, is papunta na ngayon ng pangalawang, nung una Argentina, ngayon Italy. Sabi niya, okay, mag-ano muna po ako sa inyo magtanong lang muna po ako sa inyo. Sino na po may passport sa inyo? Taas ang kamay. Nako, maraming maiiwanan kapag nag-travel tayo bukas. Hindi mo naman sinabi agad, pastor eh. Mga ganyan pa exercise mo eh. Kung alam ko lang. Paano yan? Sabi mo, malayo mararating mo, wala kang passport. Okay, by the way, unang tanong ko, sino sa atin ang kumuha ng passport kasi gusto mo ng valid ID? Kumuha ka ng passport, hindi ang kaisipan mo, may malayo kang mararating kasi wala akong valid ID. Kung inabutan nyo pa ito, green. Ito yung dating passport. Napalitan na. Ang original, ang ngayon po, ang regular is maroon. Ako po 31 years old nang una po akong nakatuntong sa ibang bansa. Sa Japan, Nueva Ecija. Kasunod po ng Cabanatuan. Ano po, Mexico, Pampanga. Ang dami. New York, Cubao. Andyan lang yung ibang bansa sa paligid natin. So, 31 years old na po ako nakarating at nakasakay ng eroplano. Ang pinakamalayo po nung narating sa amin po, sa mga anak ko po, si Owie. Kasi baby pa lang siya, napunta na siya sa Canada. Kaya Inglesera siguro. Ano po? Ito po yung pangalawang passport ko. Walang katatak-tatak. Sino po sa inyo nagka-passport, nag-expired na, hindi mo pala nagamit, ang ginawa pamaypay pag naghihintay, grabe yan, may gamit pala to. Init. Ang init. Nagtaka ako, basta may 5 years na ano po, wala man lang akong wala man lang ako narating. Kami time, trinay kong umaten ng conference, mag-isa lang po ako. Kaya alam nyo, sobrang and then, basta itong huli, ang ganda kasi yung may mga tatak, may mga bansa ka kasi na kailangan tatakan. Canada, US, UK, South Korea, ano po. Ngayon sa South Korea, merong island, kahit walang passport, Jejemon Island. Di ba, something ka na, puro mga Jejemon ng usapan, repaps, kumain ka pa repaps, pips. So, yung ganun po. So, tuloy po ako dito, patakulin uli yung kapatid ko po. Sabi niya, bunso, November, pupunta na ako sa Italy. Ang passport ko, kulay pula. Huh? May iba pa bang kulay? Ang tawag pala doon, diplomatic passport. Kayo na lang po mag-research kung ano po ang ibig sabihin noon. Napaka-humble po ng kapatid ko na hindi niya po ito pagyayabang sa FB na meron siya nito na sobrang kakaiba.
Pero ang alam ko, mahirap ka, pero nagsikap ka, may malayo kang mararating. Mahirap ka, pero nag-aaral ka, may malayo kang mararating. Mahirap ka, pero naglilingkod ka sa Panginoon, may malayo kang mararating. Hindi yung wala na tayong naabot sa buhay, ang yabang pa natin, pupunta sa ibang bansa, alipinin ka naman. Hoy, kuto, tumigil ka. Hindi ba maraming tayong ganun? Pagkanto, Lord, kuhanin mo na lang kami, Lord. Kaysa itong mga ito lagi nakakausap namin. Alam na alam ang Japan, hindi pa nakapunta sa Japan. Sa Japan, maraming Hapon. Alam ko yan. Siyempre. Lalo na yung mga asawa ng mga nag-Saudi. Alam na alam ang Saudi, pero hindi nakarating ng Saudi. Mga kapatid, huwag magdunong-dunungan kung hindi alam magtanong. Amen? So, unang bagay, na-declare natin po, gusto ko i-declare natin, this is our faith declaration, may malayo akong mararating sa buhay. Yung mas malakas na magsasalita nito, Lord, tuparin mo yung deklarasyon na yan sa buhay niya. In 1, 2, 3! Wow! Yung kanya kailangan galit tayo sa kahirapan. Kailangan galit tayo sa kaguluhan. Kailangan galit tayo sa kamangmangan. Lord, ayoko ng mga bagay na ito. Gustong-gusto ko yung sinabi ng kapatid ko. Sabi niya, Bunso, ang sarap naman, huling sandali ng buhay ko. Ako yung inaasikaso ngayon ng mga anak ko. Tingin ko, matalino yung anak kapatid ko kung talagang nag-aral po. Kaya mga kapatid, meron dito akong kausap, lagi mong buntong hininga yan. Ganito na lang ba buhay ko? Ganito na lang ba kwento ng buhay namin? Ganito na lang ba ang sitwasyon ko? By faith in Jesus' name, may malayo kang mararating sa buhay. Pangalawa, sabi rito, and your descendants will inherit the nation. And your descendants will inherit the nation. Kanina sabi ng Israel, totoo, may mamalayo kayo marating sa buhay. Napupunta nga kami para sakupin, para alipinin, ano po. Pero ang ganda nito. Okay, pangalawa, isulat nyo po ito para huwag tayo magkalimutan. Malaki ang mamanahin mo sa buhay. You will inherit the nations. Mamanahin mo ang mga bansa. Okay? Para mas lalo nating maunawaan ito, aangkinin mo ng yun lahi ang mga bansa. Sa King James Version, medyo maganda din eh. Thy seed shall inherit the Gentiles. Okay, dun muna tayo. And your seed will inherit the Gentiles. Teka muna, hindi ba tayo, lalo sa panahon po ng Old Testament, mas mayayaman pa nga yung mga tao kaysa Israel na pinangakuan ng ating Panginoon. Babylon, Assyrians. By the way, yung kaninang pinag-usapan natin, and you shall expand to the left and to the right, ang alam ng Israel, sinakop kami ng Israel, sinakop ang Israel, kaliwa at kanan. Walang hindi sinakop, kahit saan tingnan ko kahirapan, kahit saan ko tingnan problema, kahit saan ko tingnan kalugihan. Ayoko ng buhay na ganun, yung kahit kasaan tumingin, ang pangit. Eto naman, and your seed will inherit the Gentiles. By the way, sino po naniniwala sa atin, lahat ng narito sa mundo, pag-aari ng Diyos? Lahat ng nilikha ng Diyos, pag-aari ng mundo, o pag-aari ni God, whether Babylon, whether Assyrian, lupa ng Diyos yan. Kaya tingnan niyo po ang nangyari sa Israel. Itong si Shadrach, Meshach, Abednego at si Daniel, pag sinasakop ka kasi, kinukuha yung magagaling. O pag sinakop ang praise church, ilang kaya makukuha dito sa atin? Tinimbang, mataba lang to pero walang laman. So ano to? Sino po ito? Sino po ito? Ano po? Pero alam nyo ho, ang galing. Parang sinasabi ni God, inalaw ko sila Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego na maalipin sa ibang bansa. Kasi alam nyo po ba, pinag-aral sila. And they are 10 times better na mas magaling kaysa nung kinuha sila. Hindi ba ang sarap na pupunta ka sa iba't ibang lugar pero hindi ka nagiging mangmang, lalo kang gumagaling, lalo kang humuhusay. In God's sovereignty, nag-expand sila, yung seed nila na parang nawala
ay gagamitin ng Diyos para sa kanilang kapakinabangan. Sabi po ni Jose Rizal, the youth is the hope of our future. Paano? Paano magiging future yan? Kinuha nga po ng ibang bansa. Mga kapatid, ito lang ho pala ang point niyan. Tingin mo na po kayo sa akin. Sana, huwag mong tingnan na nakawalan ang mga bagay na nawala sa iyo. Maraming pagkakataon, ang mga nawala sa iyo ay seed na hindi mo nakikita na, pero gagamitin ni God ang seed na yan para sa iyong kabutihan, para sa iyong mabuting kapakanan. Can I hear amen? O tingnan natin, may sinulat po ako rito ha. Again, ang kawalan ng kahapon ay binhi upang manahin ang magandang bukas. Let's say, meron kang kinita na ngayon wala na. Pero seed yan, kaya nga ang sinop mo ngayon sa pera. Kung ikaw nasunugan, siguro dobling ingat mo ngayon sa bahay para walang maaksidente. Lahat ng kawalan na pwede nating maranasan ay kayang gamitin ng Diyos sa iyong kabutihan. Meaning, hindi lahat ng kawalan ay pangit. Marami sa kawalan ng buhay ay para sa kagandahan ng ating buhay. Naalala niyo po ang babaeng po ito? Si Queen. Alam niyo background niyan? Wala siyang magulang. Definitely may magulang siya, pero hindi niya na nakita. Hindi ko alam kung ano nangyari. Sa mga magulang ni Queen Esther, namatay ba ang kanyang magulang nung bata siya? Bakit pareho naman? Ang nagpalaki sa kanya, yung kanyang pinsan na si Mordecai. Pwede pa lang yung walang magulang. Naging reyna pa. At nung maging reyna siya, siya pa ang ginamit ng Panginoon na dapat sana lusaw na ang Israel. Walang ginawa ang demonyo, si Satanas, kundi gamitin ng ibang bansa para lusawin ang Israel, para ma-wipe out, pero andyan pa rin. Ngayon, tanong natin, kung si Queen Esther, wala nang magulang, ang ginawa niya pa, nagpaawa pa siya, wala akong magulang na nagpalaki sa akin. Kaya ganito buhay ko. Magulo buhay namin. Wala naman, di naman ako pinapansin na magulang ko. Kaya ganito rin ang buhay ko. Uy, wag mong gawing excuse ha. Yung kakulangan ng iba para sirain ang buhay mo. Uy, wag kang paawa. Uy, wag kang paawa, hindi ka kawawa. Sino nagsabi sa yung kawawa ka? Sino nagsabing walang laban? Sa totoo lang, may malaking laban ang mga taong nawalan kasi sila ang magsisikap ng mas matindi. Amen? Ang kinakabahan po ako yung mga batang hindi nakaranas ng kahirapan. Yung parang lahat na lang ibinibigay sa kanila. Parang nakakatakot po yun. Yung takot na takot kantiin, baka maglayas. Konti na lang isasaing mo pag naglayas. Minsan, ang dami nating takot. Hindi naman totoo. Hindi ho ba? Kaya, yan po yan. Okay, tingnan natin to. Ihinto mo na ang pagsisisi o regret. Hindi yung repentance. Yung word na pagsisisi ko dito, yung ano po, yung regret. Stop feeling sorry for yourself. Kung pinagbuti ko lang yung pag-aaral ko, bakit hindi ka mag-aaral ngayon at pagbutihin mo? Kung inayos ko lang ito, ba't hindi ka mag-ayos ngayon? Ihinto mo na ang pagsisisi at panghihinayang, bigyan mo ng ibang kahulugan ang iyong kawalan. Amen? O hindi ako nakapag-aral, ilalaban ko yung anak ko para makapag-aral. Nakita ko kung gaano kahirap nung panahon ng pandemic ang hindi mag-ipon. Gagawin ko ang paraan para ako makapag-ipon, sinupin at huwag puro gastos. Amen? Bigyan mo naman ng magandang laban ang iyong kawalan. Sapagkat ang iyong kawalan, kapag ikaw ay puro panghihinayang, lalo ka lang lulubog at malulumbay ho sa buhay. How about this one? Yung mga grabe ang pinagdaanan, sila rin din yung grabe ang ginagamit ng Diyos at pinagpapala. Hindi ka kawawa. Kahit kung nga saan tingnan Yung teacher mo na mahirap at hindi mo kasundo, doon ka tumino Kung meron kang boss sa tingin mo mahigpit, yun ang magmomold sa iyong karakter. Hindi ka kayang gumaling sa boss na yung walang inuutos, gumaling ka. Walang inuutos. Kaya ako gumaling kasi yung boss ko walang inuutos sa akin. Sabi niya, hindi, upo ka lang dyan, kain ka lang dyan, sweldo kita, wala kang isipin. Sarap nung kumpanyang ganun, kaya lang pang hindi pa nag-e-exist yung kumpanyang ganun, ano po?
Nahihirapan ko pero tinataasan niya yung sweldo mo eh. Di po ba? Napapangiti si Grace ha? Ano po? Talaga. Totoo yun. Mas mga bagay na pinaghirapan, gagawin ng kumpanya sa iyo. Nako, paparadahan ka ng malaking sweldo, huwag ka lang maalis. Pero kapag ikaw hinayaan niyang umalis, you are not indispensable. Maraming pwedeng pumalit sa iyo. Ano po? Kaya be humble na aminin, hindi ako indispensable. Kahit mawala ako, maraming pwedeng pumalit. Kasi ang galing ng Diyos. O, isigaw natin ng malakas ito ha. Yung bakit mali ko? Marami akong mamanahin sa buhay, okay? Marami akong mamanahin sa buhay. At kung sino ho rito ang gusto na magmana ng mas malaki at mas marami, lakasan natin ang pag-declare natin in 1, 2, 3! Okay, nililiwanag natin, hindi utang, hindi karamdaman, hindi kaguluhan. Sa dami ng mamanahin natin, iyan ang pinakahuwag nating manahin. Manahin natin, ang sabi rito, your seed will inherit the nation. Mga kapatid, ang pagmana na sinasabi ng Diyos natin dito, ilalagay ka niya sa isang lugar at yung pinaglagyan sa iyo ng Diyos, gaganda yung company na yan, gaganda yung lugar na yan. Kahit saan makarating ang mga Kristiyano, pagpapala siya sa lugar na yon. Amen? Kaya yung lugar na pinaglagyan sa iyo ng Diyos, pagpapala ka doon. Pag napunta ka po sa ibang bansa, pagpapalain ng Diyos ang bansang iyon dahil sa iyo. Walang kaide-idea yung bansang iyon na nung napunta si Joseph sa Egypt, ginamit si Joseph, mamamatay na sana sa kagutuman ng ang Egypt, pero buong mundo, hindi lang Egypt, pinagpala ng Diyos dahil kay Joseph. Mga kapatid, ang galing ng Diyos. Kahit saan ko tingnan ang pangakong ito, sobrang gandang pangawakan. May malayo kang mararating sa buhay. May maraming bagay ka na mamanahin. At pangatlo, dito po tayo mag-ianano po. And make the desolate cities inhabited. And make the desolate cities inhabited. Ang tawag natin dito, oxymoron. Titiran mo ang syudad na wasak. Teka muna, pag sinabing syudad, marami nakatira. Meron mang syudad, kaya nga sinabing syudad yan eh. Maraming business, maraming tao, kalakalan, andyan po. Pero sabi, and make the desolate cities inhabited. Wow! Let me explain this in a brief, pero isulat nyo muna to para wag nating makalimutan. Marami kang maitatayo sa buhay. You are builder. You are pioneer. You are author. Wow! Marami kang maitatayo at patitirhan ang mga bayang giba. So ibig sabihin, ang gusto pala ni God ganito, yung dating hindi natitiran dahil sa iyo, matitira nila kasi inayos mo. Amen? Dati walang negosyo dyan, pero napunta ka, ikaw yung nagdala ng negosyo ngayon at pinakikinabangan ng marami. Pumupunta ka sa wala, nagkakaroon. Pumupunta ka sa pangit, gumaganda. Pumupunta ka doon sa kawalan. Pero nagiging mayaman. Marami kang maitatayo sa buhay. I don't know kung alam niyo yung bansa na to, pero hindi ko na rin kinuha yung lugar. Pero I want you to imagine, ano kaya ang lugar na ito nung wala pang mga gusali? Pwedeng barren land. Di ba may mga kwento pa nga tayo? Alam niyo, pastor, yung lugar na ito, yung lugar ng Arpapa na yan, naku, parang talahiban lang yan. Yung ganito, hindi ko alam na ganyong antindi pala nito. Ilang panahon lang magiging commercial area pala kung alam ko lang. Ewan ko lang bakit may mga Pilipino ibebenta ang lupa para magkapatrabaho at panagkatrabaho, bibili ng lupa. Teka, paano yun? Ibinenta ang lupa para magtrabaho at magnegosyo, para kapag tumubo, makakabili sila ng lupa. Ang tawag sa kanila sa probinsya, landlord. Ang tawag nila dito, kasambahay. Ba't hindi natin payamanin kung anong meron tayo? Sino po ang nakakaalam ng lugar nito? Isigaw nyo nga po sa lugar ng Pilipinas. Pilipinas po yan. Ano pong lugar to? Makati? Tondo? Ortigas? Ortigas? Hindi po. This is Matang Tubig. Rockwell.
Ang Rockwell sa ako pa ng Makati, tama ba? Rockwell. Kaya kung meron kayo po mga bisitang taga-ibang bansa po, sa Rockwell nyo dadalin. Pag tinanong nila, where is Payatas? Payatas is gone. Dito na lang po sa Rockwell nyo po. Ito na yung picture ng Pilipinas. Ano po? Talagang pauunlarin po tayo. Come on, what is our point? Even naman yung di ba yung BGC? Bonifacio Global College. Ano po? BGC. Hindi ba natin parang ng mga sundalo, pero ngayon ang ganda, pinag-aawayan ng Taguig or something na ganyan. Ba't hindi tayo mangarap magkaroon naman ng PGC? Praise Global City. Ano po yun? Diyan ho nakatira yung mga taga-praise na walang-wala. Walang magawa sa pera, walang magawa sa kabuhayan. Sino po gustong tumira sa Praise Global City? At yan po ay maitatayo sa langit. Pag tayo po ay kinuha na ng ating Panginoon, sige nga po, tingin muna kayo sa akin. Tingin muna po kayo sa akin. Ano ang picture ng Pilipinas kung Japan ang nagmamanage sa Pilipinas? Sila walang lupa, nagtatanim sa bubong, tayo ang daming lupa, ayaw nating taniman. Paano kung ang mga taga-Singaporean o lahi nila Lee Kuan Yew ang nagmamanage sa Pilipinas, ano ang itsura ng Pilipinas? O baliktarin natin, ano ang itsura ng Japan kung Pilipino ang nagmamanage? Ang daming video okay siguro. I wanna live. Kada kanto, ganun po, So mga kapatid, yung pangit, pagandahin natin, amen? Yung kaunti, paramihin natin. So yun po yan, hindi magbibigay ang Diyos na maganda, ang ibibigay ng Diyos pangit na pagagandahin mo. Kaya sabi niya sa Israel, yung desolate cities, yung hindi natitiran, gawin mo ang tirahan. Kung ikaw ngayon may-ari ng Rockwell, pamilya mo, sana hindi pala namin ibinenta agad or ganyan. Mga kapatid, yun na nga po kasi. O tingin ulit kayo sa akin. Kung may mga lupa pa kayo po na ibebenta, huwag nyo na pong ibenta, parang awa nyo na. Bumili po tayo. Pag pinahintulutan ng gobyerno na pwede nang bumili ang ibang bansa ng lupa dito sa bansa natin, baka wala ho tayong matira sa atin. Kayang-kaya po nilang bumili. My prayer is, huwag na tayo magsiksikan dito sa Manila. Huwag na tayo magsiksikan. Uwi tayo sa probinsya dahil payayamanin ng Diyos yan. Nangangarap po ako sa Plaridel, Bulacan. Diyan ako nakatira. May St. Luke, Plaridel. Plaridel o Ateneo, Plaridel. Hindi yung lahat dito nagsisiksikan. Pagkatapos ang bahay naman, kala naman ng mga kamag-anak natin, pinupulot lang ang pera sa Manila. Hindi po ba? Dami, naghihirap. Ito yung challenge ko po sa inyo. Baliktarin mo ang mga bagay na ginawa ng kaaway sa iyong buhay. Paano natin babaliktarin? Ginawa akong bobo ng kaaway. To steal, to kill, and destroy. Hindi ako papayag na padaya ako. Dati, dinaya na ako ng demonyo. Hindi ako papayag. Babaliktarin ko ito. Magiging matalino ako. Ang daming ninakaw na kaaway sa akin. Ngayon, hindi ko na pananakaw kung ano man yung natitira sa akin, pararamin ko at babawiin ko yung ninakaw niya sa akin. Halos patayin ako ng kaaway sa anxiety. Halos patayin ako ng kaaway sa problema. Hindi ako papayag. Babaliktarin ko. Hindi ako natatakot sa kaaway. Ang kaaway ko natatakot sa akin. Amen po ba tayo doon? Wow! At hindi ako takot sa karamdaman. Kahit pa paano kasi sasabihin mo, may pambayad ako. Hindi naman nakakatakot minsan yung karamdaman, yung pambayad eh. Maraming inaatake pag binaabot na yung bill eh. Doon po namamatay po eh. So, baliktarin mo ang mga bagay na ginawa ng kaaway sa iyong buhay. Pero dati, hindi mo makontrol ang emotion mo. Baliktarin mo, pare ko. Huwag kang napaka-emotional. Ayoko na dito! Alam mo naman, nawalan sila. Hindi, ikaw ang nawalan eh. Lahat yan dumadaan naman tayo. Kaya nga mga bata pa lang, mga kabataan, gusto ko na po talagang yung kahit na halimbawa, wala kang schooling ngayon, maging productive ka, wag kang barkada ng barkada. Kasi ang problem ko rin dito sa Praise Church, pwede rin tayo magkabarkadahan sa walang patutunguhan eh. Yung saya lang magkakasama, pero hindi naman nagiging productive pagkasama kita eh.
Sabi nga, kung ikaw inuuwian, wala kang inuuwiang pamilya, huwag mo naman ako dami, may pamilya naman ako. So, sa iyo, wala nag-aalala eh. So, yung ganun lang, itulak natin ang bawat isa sa kabutihan, huwag sa kapangitan ng buhay. Amen. O sabihin mo sa katabi mo, pinagagalitan tayo ni Pastor. Matatapos na yun pag nagagalit na yan. Okay, gawin mo ang mga bagay na higit na mainam kaysa dati. Ang tawag po dyan, excellent spirit. Yung lagi ka nag-i-improve, 1%, one improvement at a time. Kasi kung ang alam mo ngayon ay alam mo pa rin last 10 years, hindi ka natuto, hindi ka nag-improve. Kung alam mo pa rin ay yung dati mong pinag-aralan, baka obsolete na. Mga kapatid, we should improve our lives better than yesterday. Kaya nga may declaration tayo, I am wiser than yesterday. Amen? So, ang galing lang po, gawin mo mga bagay na higit na mainam kaysa dati. Ang panalangin ko yung Lord, ayoko na po yung basta makapag-sermon lang. Gusto ko po yung kahit papano may madedisturb sa puso ng bawat isa na hindi po sila mapapakali hanggat hindi nila ginagawa yung pinag-uusapan natin. Ayoko naman po magbulahan lang tayo. Sabi ko nga, yayaman ka. Hindi rin, no? Pag di ka nagsikap, di ka yayaman. Kahit gusto ng Diyos, malayo ang marating sa buhay mo, passport niya, di ka makakuha. Alam nga, Lord, walang imposible sa iyo. Kaya mo kong ikuha ng passport. Hoy, tumigil ka, Bruhilda at kabaliwan. Ano ho? Okay, how about this one? Yung hindi kagamit-gamit, magiging kagamit-gamit. Iyan ang direksyon ng ating Panginoon. Yung hindi natitiran, matitirhan. Yung dating walang kwenta, magkakaroon ng kwenta. Iyan ang gawin mo. Ang dami nating architect. Nangangarap ako na bibili tayo o magsama-sama yung mga arkitekto natin, bibili ng isang magandang lugar at i-develop nila. Huwag naman puro si Manny Villar. Lahat na lang po ng probinsya, puro sa kanya. Bibili niya ng mura sa magsasaka, pagkatapos ibebenta ng ilang ulit kasi dinevelop na. Kasi pinaganda rin naman niya eh. Sasabihin mo ngayon, mga mandarambong hindi, nag-isip sila. Hindi po sila mandaraya, nag-isip po sila. Tayo na nga, kung wala ka nang isip, di ka pa nag-isip masyado, ano pa laban mo sa buhay? So declare natin to, marami akong maitatayo sa buhay. Okay? Marami akong maitatayo sa buhay. I-declare natin in 1, 2, 3. Diba ang sarap? Wala yatang nangarap na doktor na wala siyang clinic. Wala yatang nangarap na dentist na hindi po... Kasi ang tanong lagi sa'yo, nasaan ang clinic mo? Nasa Himpapawid. Kami po, ito yung isa sa pinagsisikapan po namin ng asawa ko. Nagpe-pray po kami. Hindi po talaga yung store natin ngayon. Nangangarap po kami talaga na magkaroon ng sarili namin dental clinic. Saka pastoral clinic, yung may tama sa utak talagang at ayaw paturo. Ayan, pastoral clinic naman po yan. Naku, mahalang bayad dito kasi napakadaming dapat ayusin sa buhay mo. Okay. So, marami tayong, naniniwala po ba kayo, ang praise church sa biyaya ng Diyos, marami tayong maitatayo sa buhay. Amen. Yung mga kabataan natin at tayong lahat, may malayo tayong mararating sa buhay. Amen. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sa mga kabataan na naipasyal na nila ang kanilang magulang sa ibang bansa, pagpalain ng Diyos ang iyong buhay. Sa mga kabataan na nakatulong magpatayo ng bahay sa kanilang magulang, purihin ang Panginoon. Minsan may pagkakataon, gawin mo muna yung gusto mo sa iba bago sa sarili mo. And the Lord will prosper you. Tayo nga po tayong lahat, tayo tayong lahat. Habang ine-explain ko po itong panghuling bagay natin. Thank you, Enchong, Enchong and Janine. Ikakasal ko sila sa Saturday, pero nakita nyo naman, hindi nawala yung commitment po nila. So, yan yung mga magtatayo ng maraming bagay, So, samahan kayo ng ating Panginoon. Ang Praise Church ngayon, ang daming itinatayo. Kasi, tingnan nyo po ito, ngayon, dati sabi natin, Lord, magtatayo tayo ng malaking lugar. Pero nagkaroon ng divine shift. Hindi natin gagamitin ang mga pera para magpatayo ng building. Gagamitin po natin yung bawat salaping pinagkakaloob natin
para magtayo ng mga simbahan, para magtayo ng kabataan na maayos, professional, magtayo ng matatag na pamilya, at mag-raise ng mga entrepreneurs and leaders and influential dito sa church. Kung kasama po kayo na nagpupunta sa lugar na ito, gusto ko pumalakpak kayo ng malakas. Okay? Okay, banggitin ko lang isa-isa. Praise Church Caloocan Outreach. Meron na tayo niyan. Again, mga bago pa lang yan. Praise Church Manila, Zone 38, Barangay 377. Parang ano lang, ano? Parang bayan ni Juan. Praise Church Malabon Outreach! Wala pa po tayo sinasabi mga tao, pero kung kasama kayo tumutulong, palakpakan nyo lang. Praise Church Obando Outreach! O mamaya, magpupuntahan po yan. Dati kung saan-saan lang nagpupunta, pero ngayon, after this, pupuntahan sila sa outreach. Praise Church May Kawayan Outreach! Bishop CJ Recio and Bishop Ray Hernandez. Parang nasa May Kawayan yan. Ang worship leader natin dyan, si Ate G. Praise Church Quezon City Outreach! Oy, nakakatuwa ako, ha? Halos nagsisimula pa lang sila, may nag-bless na agad sa kanila ng gamit. Meron doon isang pastor na nag-PM sa akin, sabi niya, Pastor, wag mo naman ipagkait. Gusto ko pong tumulong sa laban nyo. Ang ganda ng laban nyo po. Nagtatanim kayo ng maraming simbahan. Wow! Talagang ang provision sumusunod lang kapag may vision. Praise Church Valenzuela Outreach! Pastor Alpi, sila Yvonne, at ang pinakabata nilang missionary, si Miggy. Miggy Sionary, Praise Church Japan, okay? Japan Outreach! Baka sabihin nyo, Pastor, kinapi-paste mo lang. Kambal ho talaga sila. Kambal ho talaga yan. Lahat ng malalaki nagsisimula sa maliit. Lahat ng marami nagsisimula sa kaunti. Lahat na nasa harapan nagsimula sa sulok yan. Kasi andun ka, kaya mababago yan. At sariwang-sariwa pa, breaking news kahapon, Praise Church Santa Maria Outreach, Magna Prime, Saturday, worship service, kasama ng iba't ibang network na leader, halos 24 na cell group. All in all, hindi lang sila 200, 211 po. Kasama po kami dyan. Palakpakan natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Pagbilang ko po ng 3, sigaw nyo nga po yung pangalan ng barangay nyo. In 1, 2, 3. Barangay Forbes Park? May narinig ba akong ganyan? Pangarapin nyo muna po, may challenge to you to all cell leaders. All cell leaders, magkakaroon ng cell group sa bahay namin. Kaya nga maganda, palakihan natin ng konti yung bahay natin kasi napipicture natin, may itatayong cell group doon. Ang Tondo District, 267 barangay lang yan. 267 cell group. Makokonquer natin ang buong Tondo para kay Jesucristo. Amen? One cell group, every barangay. One cell group, every barangay lang po yan. Oh, balik uli tayo. Naniniwala ka ba talaga may mararating ang buhay mo? Minsan ikaw yung kalaban mo, wag mo naman banggain yung sarili mo. Maniwala ka. Meron kang mamanahin, hindi utang, hindi kahirapan, hindi karamdaman. Ang mamanahin mo, pagpapalat biyaya ng Diyos. And number 3, maraming bagay kang maitatayo. Di ba ang sarap? Pag ikaw yung nagtayo, pag ikaw yung nagbuo, kapag ikaw yung nagsaayos. Grace, awitin natin yung revival. Gusto ko po, palakpak natin talaga yung kamay natin, talagang awitin natin to. There will be a great revival in my life, in my ministry, in the church. Hindi ako papayag na walang mangyari, walang bumukas, walang ipanganak na dakilang bagay sa mga taong nananalig sa ating Panginoon. I want you to give your best worship and after that,
we will pray. Hallelujah. Come on. Come on, church. Pwede po ba nating sabay-sabay pong palakpakan po ang ating Panginoon? Hallelujah! Thank you, Jesus. Hey! Patuloy po tayo magpuri sa ating pong Panginoon. Thank you, Jesus. Hey! Hey! Here we go. Watch me pray. We're here to seek your face. We know you're close. Come on, church. Let your presence fill this place. The world is a desert, dry and thirsty. Your love is the answer, full of mercy. Give us your eyes to see. Here we go. Bring us back to life. Revival. Hearts on fire. Holy Spirit rain down. Sabay-sabay. Oh, oh, we need revival. Come on, church. Let's give glory to the King of Kings. Let's sing it out. Shine your light. Bring healing. Bring healing to the blind. We break the chains. Let your glory fill. Come on, church. Handa na po ba tayo lahat? Here we go. Bring us back to life. Come on, people of God. Revival. Hearts on fire. Holy Spirit rain down. Changes from the Hey. oh, 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 oh. Revival. Hearts on fire. Holy Spirit rain down. Come on. Oh, oh, oh. We need revival. Lahat po na pinagpala po ng Diyos ay pumalakpak. Lord, your revival fire is here with us tonight. Is here with us this morning, Panginoon. We give you glory. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus. Oh, oh, oh. Pwede bang sabay-sabay po tayo lahat? Send revival fire. Oh, fill this place. Oh, send revival fire. Send oh, fill this place. Hallelujah. Lord, fill this place. Hey! Send revival. Come on, church. Oh, fill this place. Oh, fill this place. Oh, send revival fire. Send revival. Fill this place. Come on, people of God, let's here we go. Revival. Hearts on fire. Holy Spirit rain down. Hallelujah. Oh, oh, oh. Come on, church. Revival, hearts on fire. Holy Spirit rain down, changes from the inside. Hey! Oh, 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 we need revival. Hallelujah. Come on, church. For the glory of Jesus. Wow, thank you. House light, please. Come on. Thank you, Lord. Di po nagkakamali, this coming Friday, meron po tayong ibe-bless na bahay. Nag-PM po siya sa akin, sabi niya, Pastor,
Pwede po bang kayo mag-bless ng bahay namin? Taga Magna Prime po siya. Natatandaan ko nung pumupunta kayo sa Valenzuela, nakikinig po ako ng mensahe nyo. Doon pa lang ho, nangarap na ako sana Lord, magkaroon kami ng sariling bahay. And then, kahit wala na po siya sa Magna Prime, sumama po siya sa cell group natin. Pero ang narinig ko lang sa kanya, natatandaan ko, somehow po kayo yung nagturo na mangarap po sa akin. Hindi pwedeng nakikinig tayo ng salita ng Diyos, wala tayong gustong mabago sa buhay natin. Maaari ngayon ang pangarap mo, gusto mo talaga, Lord, gusto ko maging matured. Gusto kong mabago ang buhay ko. Ayoko na ng ganito, nasasaktan din ako kapag ako po lagi na lang nagdaramdam sa maraming bagay. But God, in Jesus' name, nangangarap ka, makapagpatayo ka rin ng sarili, at naniniwala tayo, hindi tayo lang ang matutuwa. Magiging pagpapala ka sa barangay mo, magiging pagpapala ka sa lugar na pinagtatrabahunan mo. You are the Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, Queen Esther, and Joseph of this generation. Gumagawa ng pagbabago saan ka man dalhin ng Panginoon. Wow! Pwede po bang 30 years old pababa? Taas nyo ang kanyang kamay. 30 years old pababa. In the name of Jesus, eto yung panahon na grabe pang minomold ang iyong husay, ang iyong galing, ang iyong katalinuhan. May malayong mararating ang mga kamay na ito. O eto, Lord God, in Jesus' name, lahat ng kukuha ng passport, Panginoon, lahat, O God, ng pipila sa DFA, makakarating, O Diyos, sa lugar na pinapangarap nila. O pagkalooban kayo ng Diyos ng pambirang karunungan. O 30 years old pataas, o 31 years old pataas, kayo naman na magtaas ng kamay. Iyan ang panahon ng pagbubuo. Iyan ang panahon ng pagtatayo. Lord God, in Jesus' mighty name, sa lahat na magtatayo at mag-aayos ng pamilya, buuin mo ang kanilang pamilya. Sa lahat na magtatayo ng negosyo at kabuhayan, itayo nyo po ang kabuhayan na meron sila. Ito rin yung time, establish mo yung ministry namin. Hindi lang kami basta umuupo, tumatayo kami at nagbubuo para sa iyo, O God. We pray for all the outreaches of Praise Church, lalo na ngayong hapon. I speak life, I speak wisdom. Maraming salamat, lalo na sa mga volunteers at leaders na tumataya at nagtatanim. Mga anak, yung itinatanim ninyo ay inyong aanihin 100-fold in Jesus' name. At even sa mga nanunood at nakakapakinig, Father God, bless them beyond their expectation, beyond their prayers and imagination. Lord God, whatever we accomplish this morning and even this afternoon sa mga gatherings, oh God, we give you all the praises. We give you all the honor in Jesus' name. Amen at amen. O once again, malakas na palakpak yung alam mong meron ka talagang tatanggapin sa Panginoon. Hallelujah. God bless you, praisers. Makaupo na po tayong lahat. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pumalakpak po lahat ng pinagpala. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Deuteronomy 8:18 says, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Praise Church, you already receive the power, the gift, the talent, and the ability to produce wealth. This time, Praise Church, remember that it is not about how much we have, or how much we earn, or how much we give. For God is after about with our hearts and our willingness to give back what belongs to God. So this time, hawakan po natin yung ating mga tithes and offering. Taas po natin sa Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Lord, we are remembering you this day, Panginoon, that you are faithful, O God, that you are good, O God, that you are faithful, Lord,
that you are kind, Panginoon, that you are loving, God. And we thank you, Panginoon. We acknowledge you, God, na wala kang katulad, na mabuti kang Diyos, Panginoon, that you have showered us, Panginoon, the abilities to produce wealth, Panginoon, and those wealths, Panginoon, iwa-worship ka namin at gagamitin namin para sa iyong kapurihan, O God. Lord, ang mga tithes and offering na ito ay para sa iyong kapurihan, Panginoon. Use our God-given talents, our God-given abilities to praise you, Panginoon, to worship you, Panginoon, to advance your kingdom here in earth, O God. Lord, salamat dahil tapat ka sa buhay namin at patuloy mong gagamitin, Panginoon, ang mga anak mo, ang mga lingkod mo, Panginoon, para umabot sa mga taong wala pang pagkakakilala sa iyo, God. Lord, we pray that we make you smile with our worship today. We thank you, Lord. We glorify you. In Jesus' name, amen. This is the day you made. I rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I rejoice and be glad in. Hey! Whoa! This is the day you made, and your mercies are new. Your promise. Pwede ba bang sabay-sabay po tayong tumayo? Let us celebrate the goodness and faithfulness of God. There's a supernatural grace rising up in my heart, up in my heart. The sign it has to be made. Oh Lord, Here we go! so my heart will say, you are good, you are good. And with everything, I will praise, come on! Oh, Jesus, oh, This is the day. this is the day, and your mercies are new. Your promises, this is the day. Sabay-sabay pa po tayo lahat. There's a supernatural. There's a supernatural grace rising up in my heart, up in my heart. The sound it has to be made. Oh Lord, Come on, church. Here we go. so my heart will say, you are good, you are good. And with everything, I will praise, so my heart will say, you are good, you are good. And with everything, I will praise you, God. Hey! Whoa! Sa lahat po ng panagpala po ng Panginoon ay pumalakpak. Mula po sa unahan hanggang sa likod. Pwede po bang mataas po ang kamay ng palakpak po natin? Because God is worthy of every praise. Amen po ba? Come on, church, more. Lord, we thank you for your presence. We thank you for your goodness. We thank you for your word. Thank you, Jesus. Sabay-sabay po tayong lahat. Hey! This is Say you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made. So I will give Whatever comes my way, comes my I will praise Jesus. This is the day you made. Come on, church.
Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. Here we go. 1, 2, 3. Whoa. Sa ating Panginoon. God bless po sa ating pong lahat. Amen.